Okay, so magandang araw mga idol. So, nakikita nyo, mayroon tayong amplifier dito na gagawin. So, kung mapapansin nyo, yan o, nakatiwangwang na katiwangwang. So, wala nang takip. So, sabi ng may-ari, tinanong ko siya, bakit wala na tong takip? Saan ang takip nito? Sabi niya, binuksan ko. Oh, so, may problema daw itong ampli niya. May gira daw sa loob. Baka anong klaseng giyera to. So minsan kasi mga may-ari titingnan nila yung kapag mayroon silang narinig sa loob, yung iba ay kakalikutin, bubuksan, titingnan, tapos yung iba ay natuluyang nasira, saka pa nila dadalhin ng isang teknisyan. Susubukan muna nilang kakalikutin. So ito may gira daw to. So ayan, naka-plug na. Ito. Naka-plug na yan. So turn on natin. Tingnan natin kung may gira ba. So dito daw ang may gira. Diyan daw. Banda. So i-turn on ko. Yan. So ganyan daw. May gira talaga. Ano kayang klaseng baril yon? Machine gun? Ito, ulitin natin Ang relay ang may kainkwentro dyan. Yan. So may gira talaga sa loob. So ang problema ay itong dalawa relay na ito, pero hindi ito sira. Sila lang ang nagre-react. So sa mga tech, alam na natin kung anong nangyayari dito. So kapag ganyan ang performance ng relay, so may nasensya na problema. So ang una nating gagawin dito, maglinis muna. Okay, so mga idol, ito malinis na siya, pero itesting ulit natin kasi ang sabi ng may-ari baka sa dumi lang daw. So ito malinis na, testing ulit natin kung nandyan pa yung may gira dyan sa loob. So i-plug ko. Tapos ito i-turn on natin. So nandyan pa rin, lumalagitik pa rin. Ulitin natin. Diyan ayan Okay. So nandyan pa rin. Okay, so ang next na gagawin natin dito mga idol ay mag-continuity check tayo. Baka may shortage sa mga output resistors. So isa-isahin natin ang mga output transistors. So nawawala. Sa kapasitor lang pala yun. Tuloy tayo. Hirap kita ba? So ganyan lang. Short ba? Parang short pareho sila. Pero pag binaliktad hindi naman, so meaning hindi ito shorted.
supply siguro ito. Kasi binaliktad natin. Wala naman. Ang short kasi pag kahit babaliktarin mo, may tunog yan. Pero ito ay wala. Baliktarin natin. Wala. Baliktarin natin. Baliktarin. Kapag tumunog, baliktarin. So wala So hindi yan shorted. Sa supply lang yata yan. Ay sa supply na sa na-charge na sa kapasitor yan. Wala naman dito Tapos kapag may short kasi dito, wala na itong fuse na ito. At putok na sana itong fuse na ito kung may short dito sa mga output transistor. Pero ito ay walang, hindi naman sunog. Check natin. Yan buo pa. Ito rin buo pa rin. So walang shorted dito. So walang shorted yan. Tapos dito sa mga diode, dapat check din natin itong 4 na diode na ito. Mga 6 amperes. Parang shortage yan Pag baliktarin ay hindi naman. So bakit yan tutunog? Kasi nakakonect pa ito. So dapat ay tatanggalin nyo itong tanggalin nyo ito kasi itong 3 wire na ito magkadugtong lang ito sa loob sa pamamagitan ng magnet wire. Secondary yan. So dapat ay tatanggalin nyo yan pag mag-check kayo ng diode dito. So wala So good lang mga diode. So wala namang shorted. Tapos next check natin itong mga resistor na ito. Pero malamang ay good lang yan. Basta kapag ganito. Dahil wala namang shorted sa mga transistor, power transistors. Good lang naman lahat. So ayan okay sila. So focus tayo dito sa driver, relay driver. Dito tayo sa relay driver mag-focus, hindi sa track driver. So kung napapansin nyo, bagong-bago pa siya. Walang short na pyesa, walang nasunog, walang kalawang. Yan bagong-bago. So ang problemang ito, nandito yan sa relay driver. Dito yan. Ito, circuit na ito. So tuturo ko sa inyo Napapansin nyo ba itong dalawang 22K na resistor? Ito. Dalawa na to. So ang isa nito galing sa kabilang channel. Dito yan Ito. Sa isang channel kung may 4 na transistor, may 4 din na resistor kasi ito yung output resistor, parang fuse din ito. Tapos ang kabilang mga dulo nila nito ay nag-combine dito yan. Tapos papunta na yan sa output dito sa kabila din may 4 kasi 8 to 8. So 4 yan, 4 dito din sa kabila 4. Tapos mayroong 4. Kapag may 4 na power transistor, may 4 din yan na
resistor. Ito. Tapos nagko-combine sila dito. Output na yan. So, itong driver na ito, itong isang resistor na ito, galing ito sa kabilang channel, sa output. Ito rin, isa galing din yan dito sa kabilang channel. Dito yan. So, ito yung parang signal nila. So, kapag ganitong mga bago sila, bago, so, posible naman kung may mayroon namang talagang masisira dito na piyesa. So kapag ganito na wala tayong nakikitang problema dito, walang nasusunog, walang short, sinabi ko na, ang unang check natin itong diode na ito. Ito ang diode na ito. Madilim yata. So focus natin. So ito yung diode na ito, Zener diode na may voltage na 6.8. So 6.8 volts. Ito Zener. So check natin yan. Baka leaky yan. Kasi ito mga bago lang to eh. Pati ito. So papag leaky itong Zener diode na ito, may gira din dito sa mga relay. Maglagitik sila. Itong mga relay na to, lalagitik din kapag leaky yan. So, ihang natin ang kabilang, ihang lang muna natin ang kabilang paa. So, check natin ang diode na yan. So, good. Tapos baliktarin natin. Pag binaliktad natin to, tapos may deflection siya, so leaky. So, yan o, may konting deflection siya. Kita ba? Taasan natin. Lagay natin sa 100 times 100. So ayan o. So leaky talaga siya. So may leak. Okay naman, good sa kabila. Pero dito, ayan o. So may konti siyang deflection, meaning leaky ang diode na ito. Okay. Okay, so ito yung pamalit natin, 6.8 volts. Check muna natin. Walang deflection. So wala talagang deflection. So meaning leaky na yon. Yan o. Tapit ko. So yung kanina may deflection. So good sa kabila. Wala. Pagbaliktarin natin, wala. Wala siyang deflection. Hindi kagaya to yung kanina na nag-deflect ng hanggang dito. So leaky. Tatanggalin natin yan. Check muna kung nasa tamang polarity tayo. Baka ay
ayusin lang natin kasi nakatumagilid siya eh. So negative, positive, okay. So ito testing na natin. Tingnan nyo na lang itong fan kapag umikot na ito. So naka-turn on na yan. Tingnan nyo yan, tapos pakinggan natin ang relay na to kung lumalagitik pa ba silang dalawa. So ito, turn on ko. Fire in the hole. Isang click na lang ang maririnig. Okay. So ayos. So ulitin natin. So ulitin ko Fire in the hole. So isang lagitik na lang. So okay na to. So lagyan na lang natin to ng USB, pwede USB. USB lang, patugtugin natin to. Okay mga idol, so mag-testing na tayo. So ito yung gamit kong panesting na speaker. Yan. So ito. So nasa kabilang channel lang muna tayo, tapos saka na natin ilipat doon sa kabila. Ito, dalawa-dalawa. So i-power natin. So na-detect na niyang USB. Tapos i-volume. Ang Bible sa dibdib, kulang pa ng dibdib. Mahal ko si Doyan, pagkat siya'y simple. Tapos ilipat natin sa turn off muna natin, tapos lipat sa kabila. Right left. So dito tayo sa right kasi ito, so dito tayo sa left. Yan. Tapos turn on ulit. Tapos volume natin. Tapos ay pakikiramdaman natin ang mga power transistor. Kung wala bang nag-overheat. So wala naman. So okay lang lahat. So okay na siya mga idol. So isang lagitik na lang. Ulitin natin. So ang mga ririgrig nyo ay isang click na lang. Hindi kagaya nung dati na hindi ko pa napapalitan itong Zener diode na ito. So na parang naghihira ang mga relay. So ito i-turn on ko. So isang click na lang ang maririnig, tapos may tunog na siya. Okay. So tama na, kasi baka ma-copyright tayo. Yan lang, at least wala na yung problema dito. So okay na tong amplifier na ito. Yun lang ang sira niya. Okay, so ganyan lang mga idol. So hanggang sa muli mga idol, sa next video ko. At kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko, so paki-subscribe lang and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong upload kong video. And keep safe mga idol.
Bye bye at ingat palagi kayo.